Grupo yan. Tinda. Kita mo, hindi ko sa lamin. Apply ko ni kape na eh.
Ha? Kaya kape na. Magandang gabi po sa lahat. Medyo maganda yung start natin ngayon, no? Tamang-tama sa oras. Hindi tayo late, hindi naman masyadong maaga. At para marami tayong mapag-usapan ngayong gabi sa ating pag-aaral. At may maganda tayong topic sa ngayon. Tungkol yon po sa office ng mga pastors, no? Sa ngayong panahon na to. At alam po natin na marami ang gustong gumamit ng ganong title, pastor. Tuwang-tuwa sila gumamit ng ganong title, ano? At pag-aaralan natin ngayon kung sa panahon ngayon ng dispensation of the grace of God ay nag-i-exist pa yung opisina na iyan, no? Ng office ng pastor. Okay? At kasi yung opisina na yan, makita natin na nagagamit ng iba sa sariling interes at nagagamit yung mga verses sa may mga verses na sinusupport dyan sa maling pagkakaintindi ng mga kaibigan natin, ano? Ng mga kaibigan natin, kasi kaibigan naman natin sila. Pero pagdating na sa doctrine, walang kaibigan dito sa doctrine. Kailangan natin tumayo sa tamang doctrine. Hindi tayo nangaaway, hindi naman tayo nagpapakasama sa kanila. Pero pagdating sa doctrine, walang pwedeng i-compromise. Kasi kung i-compromise natin yung doktrina, soul po ang at stake, no? Kaluluwa po ang at stake. Yung ma-abuse yung mga kapatid natin dahil sa maling paniniwala, maling turo tungkol sa opisina ng mga pastor sa panahon na ito ng dispensations of the grace of God. Okay? So, sa muli, magandang gabi. Ito po ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro. Yan po ang ating location dito. Dito po kami na aaral ng mga kapatid, members of the body of Christ na andito po sa Iloilo. At kahit na yung iba nating mga kapatid na nasa malayong lugar ay nakikig-join po sa atin sa pamamagitan ng online Bible study at online Bible study every Sunday po, no? At ito po yung church na nag-preach, nagtuturo ng tao po ngayon sa panahong ito ng dispensation of the grace of God ay maliligtas lamang sa pananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad na iyong kasalanan, inilibing siya at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel of the grace of God. Yan ang good news, no? Or magandang balita. Magandang balita, no? Na makakaligtas ng kaluluwa sa ngayon. Wala na po ibang gospel. Wala na ibang good news, no? Na makaligtas po ngayon sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Kaya kung para hindi kayo malito, simple lang. Meron lamang isang gospel na makakaligtas, no? Ibig sabihin, pag may nagtuturo pa ng ibang gospel, hindi na makakaligtas yun. Pag yung sinabing tanggapin mo si Jesus Christ para ka maligtas, pag sinabing kailangan mo mag-repent ng iyong mga kasalanan para ka maligtas, yung para ka mag-forward at mag-say ng sinner's prayer para ka maligtas,
ay pawang mga mali yun at hindi yun makakaligtas ng kaluluwa. Ni isang kaluluwa, hindi po yan makakaligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At yung makakaligtas lamang para sa aming mga nanonood at makapanood pa na hindi pa nakatanggap ng kaligtasan. Ang kaligtasan lamang ay maaspas sa iyo kung ikaw ay mananampalataya na si Jesus Christ ay namatay, bayad na iyong kasalanan, inilibing siya at nabuhay muli sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan or eternal life. Okay? So, before we dive in sa ating topic ngayon, no? Ang topic natin is ang nag-stop. Bakit ba hininto ng Panginoon ang pagbigay ng pastors sa panahong ito? No? Sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At yan po ang ating pag-aralan ngayon. At bago tayo mag-umpisa, let us pray. Ama na banal, sa panahong ito, sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami muli ng malaki sa iyo at nadagdagan pa aming buhay, extension sa pagtira dito sa earth. Alam po namin na mga strangers lamang kami dito at ang aming eternal abode ay ang heaven dahil niligtas mo kami, binayaran po ng iyong anak ang aming mga kasalanan at nagpipray po kami, nagre-request po kami sa iyo na sana sa gabing ito ay ang iyong pangalan ang ma-lift up namin, ang iyong salita at higit sa lahat po na may mga kaluluwa na maligtas sa aming pag-aaral ngayon. At nawa po'y maintindihan din ng karamihan ang tungkol po sa opisina ng mga pastors na sa ngayon ay marami pang gumagamit. At ngunit salungat sa iyong salita, sa iyong Biblia, King James Bible, na opisina na yan ay iyon ang inihinto. At yan din po ang aming pag-aaralan ngayon, kung kailan yan ay hinto. At nawa po ay submit kami sa iyong mga salita dahil ang iyong pong salita ay siyang final authority sa buhay namin. At alam po namin na medyo mahirap i-unlearn yung mga natutunan namin sa mga denominations dahil lahat po ng mga religion ngayon at mga denominations ay halos pinangunahan ng mga pastors, tinatawag na mga pastors. At alam po namin na magiging inimikal po ang turo na ito. Pero wala po kaming magawa, wala po kaming, hindi po namin pwedeng isasantabi lamang ito, kundi po ang katotohanan ay mailahad namin, maisawalat namin upang po malaman ng mga tao na sa matagal na po ay naniniwala ng mali na mayroon pa pong opisina ngayon ang mga pastors, apostles, evangelists, mga prophets and even teachers sa panahong ito. At nawa po'y samahan po kami sa aming pag-aaral. Yan po aming hiling at prayer in the name of Jesus Christ. Amen. So, yan po ang umpisa ng ating pag-aaral ngayong gabi. At alam po natin na yung pastor ay mayroong malaking papel na ginagampanan sa prophetic program para sa Israel ng Panginoon natin, Jesucristo. No, meron siyang malaking papel or ginagampanan ng mga pastors noong panahon na yan, in time past. Okay? At mababasa natin sa Jeremiah chapter 3 verse 15 na ang Panginoon mismo at basahin natin sa Jeremiah ang nagbigay ng mga pastors na yan sa panahon in time past upang po ay ang mga
Israelites o ang mga Jews ay matuturuan ng knowledge. Okay? At basahin natin sa Jeremiah chapter 3. Sabi dito, ito po yung paboritong verse ng mga pastors. Sabi dito, and I will give you pastors. Nung sinabi po ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah, prophet Jeremiah, dapat po maintindihan natin na yung binibigyan po dito ng pastors ay yung Jewish people or ang nation Israel. Tandaan po natin na habang nagsasalita si Jeremiah, he was only talking to the nation Israel. He was not talking to any Gentiles during his time. Dahil nga po si Jeremiah is prophet ng Israel. Kaya hindi siya kumakausap. Hindi siya nagsasalita to any Gentile nung panahon na yon. Okay? Ganun po, mag-aral tayo ng Bible. Kikilalanin natin kung sino yung nagsasalita at nakilala natin na si Jeremiah at ang sinasabihan po niya ay yung nation Israel. Yan po ang mga tao na kanyang audience at kinakausap niya. Wala pong isang Gentile dyan, no? Unless na yung Gentile na yun ay nag-proselyte na o nagiging Jewish citizen. Okay? So sabi dito, according to mine heart, at yung mga pastors na yan na ibibigay ng Panginoon is according to God's heart. Meaning, yung mga pastors na yan ay galing mismo sa Panginoon at yung mga desire nila is according sa mga desires din ng Panginoon. At alam natin na yung desire ng Panginoon ay ang kabutihan para sa nation Israel at the time. Okay? Which shall feed you with knowledge. So yung mga pastors na ito, na ibibigay ng Panginoon according to His heart, is their main duties and responsibilities is to feed the Jewish people, the nation Israel, with knowledge. Okay? Ano bang knowledge ang dapat ipapaalam at i-feed ng mga pastors na ito? Ibig sabihin, sila yung magpapakain sa mga Jewish people ng knowledge. No? Ng knowledge and understanding. So, anong knowledge ba? So, syempre, yung knowledge na gusto ipaturo at ipapakain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pastors na to is the information about God's prophetic program to Israel, about God's prophetic program na kung saan yung prophetic program na yan is magpapakilala, no, sa kanyang anak na si Jesucristo. Pagdating niya in their midst, dapat kilala na siya. Kaya nga kaya yung actually yung Old Testament, no, ay sabi diyan mismo ay ang nakasulat diyan is to let all the Jewish people know pagdating na ng kanilang Panginoon. Kaya nga pag sinisearch nila yung scriptures, no, dahil sabi nga diyan nila makikita si Jesus Christ. So yun yung knowledge na dapat ipaalam nila about God's prophetic program to Israel, na ang Israel through their sa kanilang lahi, sa kanilang race, ay lalabas ang Savior, lalabas ang Messiah, lalabas ang King. Yan yung dapat i-feed nila sa Israel, na magre-reign sa kanila pagka ibinigay na sa kanila ang kingdom na na-promise ng God sa kanila, sa kay Abraham, sa kay Moses, sa kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, kay David, no? Ngunit alam naman natin na yung mga pastors na ito ay hindi gumawa ng kanilang mga gawain. Okay? Bakit? Alam mo, sa denomination ko dati, hindi ako nakadinig ng mga, ito lang yung madinig ko na verse na sasabihin ng mga pastors. Pero yung ibang mga verses tungkol sa pastor, hindi ko nadinig. Pero mamaya, babasahin natin yung ibang
kung bakit ano bang nangyari dito sa mga pastors na ito, na binigyan ng malaking duties and responsibilities to feed the Jewish people knowledge and understanding about their prophetic program. Okay? So, listen to this. Jeremiah chapter 2 verse 8. Sabi dito, verse 8, yung mga pastors na dapat mag-serve or magbigay or mag-feed ng knowledge sa Jewish people, sa nation Israel about their prophetic program about Jesus Christ who will come in their midst, no, as King and Messiah, that pagdating niya dapat mag-believe sila na siya na, makilala nila na siya na yung prophesied Messiah. Bakit ba hindi nila nakilala si Jesus Christ nung dumating na sa kanila, at ang ginawa nila, pinatay pa nila? Ito yung nangyari. Verse 8, the priest said not, "Where is the Lord?" And they that handle the law knew me not. Tingnan mo, pati yung mga priests, the Levitical priesthood during the time, wala na nakakilala. Where is the Lord? Hindi na nila kilala yung Lord. And they that handle the law knew me not. Yung mga nag-handle ng law, this priest, no, na sila ang umahawak ng law, no, is hindi na siya kilala. The pastors also transgress against me. So yung mga pastors na ibinigay ng Panginoon according to His heart, that will feed Israel with knowledge and understanding, transgress me. Sabi ng Panginoon, transgress against me. Sabi ng Panginoon. Ano ba yung word that transgress? Sumuway kontra sa ating Panginoon itong mga pastors na ito. Okay? And the prophets prophesied by Baal. Ay mga propeta, instead na yung Panginoon, yung iproprophesy nila, no? Si Baal na yung pinoprophesy nila, and walk after things that do not profit. And walk after things that do not profit Israel. Because God is doing great things to Israel during the time. But these prophets also, likewise, sabi dito, walk after things that do not profit Israel. Okay? Ito hindi lang yan. Yung ginawa ng mga pastor na yan. Ang dami pa nilang ginawa na kontra sa Panginoon. Instead na mag-feed ng knowledge sa Jewish people, anong ginawa pa nila? Jeremiah chapter 10 verse 21. Jeremiah 10:21. Ito ayaw sabihin ng mga pastors to Bagay. Sabi dito, verse 21, for the pastors are become brutish. Yung mga pastors na yun, na ibinigay ng Panginoon na according to His heart, that will feed knowledge and understanding to Jewish people. Anong ginawa nila? Nagiging brutis. Ano ba yung brutis? Sa Tagalog yung brutis, nagiging malupit. Nagiging malupit. Or sa Ilonggo, mapintas. Dagdagan pa natin. Kayo nga dyan, ano nga yung isulat nyo nga kung anong meaning ng brutis. Sa pagkaintindi nyo, ano yung brutis? Tiningnan ko sa Tagalog, yung meaning nun is malupit, nagiging malupit, brute, no? Naging malupit, pwede na rin sakim. Pwede na rin yung sa Ilonggo, sumak-sumak. Ano? So sabi dito, and have not sought the Lord. Hindi na nila hinahanap ang Panginoon. Therefore, they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Okay? Tingnan mo Tingnan mo.
Yung mga pastors ngayon, ang dami nilang flocks, di ba? Dami nilang members. Kasi talagang gusto nila magkaroon ng members, di ba? Pero alam niyo ba yung mga members na yan, talagang magsascatter lang yan. Ha? Worse, they will scatter in hell. Why? Because they are not actually teaching the truth. Most especially, they are not teaching the true gospel that can save a soul in this dispensation of the grace of God. Ang dami-daming tiniteach nila ngayon ng mga denomination na yan. Yung ibang denomination magsasabi, hindi ka maliligtas kung hindi ka maka-speak in tongue. Ibang denomination, ibig sabihin yung salvation nila is by speaking of tongue. Ibang denomination, hindi ka maliligtas kung hindi ka mag-repent of your sins. Ang pinakamagulo, yung baptist, ang dami-dami talaga nilang kaligtasan. Baptist, sabihin, pag hindi ka mag-repent, kung hindi ka mag-forward, mag-say ng sinner's prayer, hindi ka maligtas. Hindi ka maligtas pag hindi ka nag-open ng yung heart at i-accept mo si Jesus Christ. Ang dami, ang gulo. Ha? No? Hindi ka maligtas kung hindi ka mag-tithe. Kasi ang pag-tithe daw, kailangan ng isang proof na ikaw ay ligtas na. Hindi ka maligtas kung hindi ka mag-obey sa water baptism. Kasi yan yung first step of obedience. Ay saan nakasulat yan? Ay, ang gagaling nila gumawa ng sarili nilang doktrina na ipapasunod. Wala namang sa Biblia. O, di ba? So, itong mga pastors na to, actually, no? Nagiging brutis. Ano pa sabi dito? 12:10. Ha? 12:10. Sabi dito, Jeremiah chapter 12 verse 10, sabi dito, many pastors have destroyed my vineyard. So in time past, actually, these pastors that God gave to Jewish people, to the nation Israel, no? To feed them with knowledge and understanding, actually, walang pinakain na maganda sa mga Jewish people. Kundi anong nangyari? They destroyed my vineyard. Ibig sabihin, dinestroy pa nila ang Israel. Ang nation Israel, the Jewish people. That is why, alam natin, maintindihan natin kung bakit nung dumating na si Kristo, the Messiah King that was prophesied in their prophetic program, hindi nila kilala. Dahil sa kagagawa nitong mga pastors na to, na binigay ng Panginoon sa Israel, instead of feeding knowledge, no, to the Jewish people and understanding, what they did, they destroy the nation Israel. At napakalaking pag-destroy nila sa nation Israel. They did not feed them knowledge and understanding na kung saan nagiging reason yon na pagdating na ni Kristo, hindi nila kilala yung kanilang king. Hindi nila kilala yung kanilang Messiah. Hindi nila kilala yung prophet, yung na prophesy na king nila. Na dapat sana alam nila yun because for so many years, God gave them priests, prophets, and pastors to feed them knowledge and understanding about their prophetic program, about their prophesied king, Jesus Christ. Kita mo na kung anong ginawa nila? Malupit itong mga pastors na to. Chapter 22 of Jeremiah, verse 22. Chapter 22, verse 22. Sabi dito, the wind shall eat up all thy pastors, and thy lovers shall go into captivity. Surely then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness. Nagiging wicked ito. Kaya nga nagiging wicked in the sight of God. Yung Jewish people later on, kaya nga nakipag-divorce yung Panginoon sa kanyang wife sa Israel.
Because yung mga pastors that will feed them knowledge and understanding. Instead, kung anong-anong tinuturo nila, nag-lead pa sila, pag-worship sa other gods, kaya yun nangyari sa Israel. Na-destroy yung vineyard ng Panginoon because of them. Okay? 23:2, sabi dito, Therefore, thus saith the Lord God Israel against the pastors that feed my people. Ye have scattered my flock and driven them away and have not visited them. Behold, I will visit you the evil of your doing, saith the Lord. So, evil ang kanilang ginawa. They caused the Jewish people to leave Israel and scattered around the world. Kaya nga there are lost sheep of Israel na hindi na nakatira sa Israel during the time dahil nga ang ginawa ng mga pastor na ito, they destroyed the vineyard, Israel, and caused other Jewish people to leave Israel at tumira sa ibang Gentiles nation. Kaya pagdating ni Kristo, sabi niya, I am not sent but to the lost sheep of Israel. Anong sabi niya? Nung pinadala niya yung 10 apostles at 12 apostles in Matthew chapter 10 verse 5 to 7. Go not into the way of the Gentiles and unto the way of the Samaritan, but go rather unto the lost sheep of Israel. Because yun ang kagagawa nitong mga pastors na to. They cause the Jewish people to leave the land of Canaan, the land of promise, and scattered around the whole earth. Napilitan yung ibang mga Jewish people to live in Gentile countries. At pag wala na sila sa nation Israel, tawag sa kanila scattered. Nag-scattered. Lumabas sila sa Israel. Hindi sila nakatira sa nation Israel. Kasi alam nyo, ito lang yung group of people na binigyan talaga ng Panginoon ng lugar kung saan lang sila dapat tumira. At yan yung land of promise. Di ba? Land of Canaan. Yan. Pag dyan lang sila dapat nakatira. Tayong mga Gentiles, hindi tayo pwede mag-scatter because all the Gentiles people are living outside the promised land. Yan ang lugar para sa mga Gentiles. Ang lahat ng lupain sa mundo na hindi part ng Kanaan, na hindi part ng sinabi ng Panginoon kung saan yung kanilang boundaries, alam mo ba, na yan ay lugar ng mga Gentiles. Kaya ang Gentiles hindi pwede mag-scatter. Okay? So, napakalaki ng papel ng mga pastors na ito. Pero nakita natin kung anong ginawa ng mga pastors na ito. So, sa bagay, nung ginawa nila yan, walang epekto yon sa mga Gentiles noong panahon na yon. Kasi binigay lang naman yung mga pastors na yan. Definitely, they are also Jewish because God gave them only to the Jewish nation. Okay? So, kaya magtataka ka, nung damating si Kristo, naghanap ba si Kristo? Naglagay ba siya ng mga pastors? To preach the gospel of the kingdom? Wala. Hindi siya nag-recruit ng mga pastors during his 3 years earthly ministry. Hindi si Kristo nag-recruit ng pastors. Hindi siya nagkumuha ng mga pastors. Hindi niya ginamit yung title na yon. Anong ginamit niya? Apostles. Okay? Dahil yung pastors, alam naman natin na yung trabaho ng pastors is to feed knowledge and understanding. But the apostles, iba naman yung kanilang trabaho. Iba yung kanilang obligasyon. Ang apostles naman is a person sent by God with apostles is a person sent by God with special message to special group of people. Okay?
Yan ang apostles. At alam nyo ba na si Jesus Christ mismo, He was an apostles? Apostol yun ng mga Hudyo. Ha? Apostol yan si Jesus Christ. Alam lang natin ang apostles, yes, there were 12 apostles that Jesus Christ recruited in His earthly ministry to preach the gospel of the kingdom to the 12 tribes of Israel. Bakit 12? Kasi there are 12 tribes of Israel. Okay? And these 12 apostles will later sit, no, in the 12 thrones of judges during sa pagreyna ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry doon sa Jerusalem. Okay? So, ito, papatunayan ko sa inyo na si Jesus Christ is also an apostle. He was sent by God the Father with special message to a special group of people. And that message is to confirm Christ's message, special message when He came to earth and performed His earthly ministry to the Diyos. Ano yung kanyang special message? Alam niyo ba yon? Is to confirm the promises made by God to the fathers of Israel, of the Jewish nation. Romans chapter 15 verse 8. At patutunayan ko sa inyo na si Jesus Christ was an apostle of the Jewish people. Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Anong sabi dito? The book of Hebrew is written to the Hebrew. Hindi tayo kasali dyan. No? Kasi sa title pa lang is Hebrew. It was written by God to the Hebrew. The author of the book of Hebrew is God Himself. Okay? Kasi walang author yan. God Himself. Verse chapter 3. Wherefore, holy brethren, Hebrews chapter 3 verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. Ano raw sabi ng verse? Jesus Christ is the apostle and high priest of the Jewish profession, Jesus Christ. Kita nyo? Jesus Christ was an apostle to the Jewish people, to the nation Israel. Kaya yung nirecruit niya, nung nag-recruit siya, hindi pastor. Apostles yung mga nirecruit niya. At yung mga apostles na yon, binigyan din niya ng special message, yung message din niya, the gospel of the kingdom, to confirm what was promised to the fathers of Israel, of the Jewish people. Okay? That was their message, and the group of people that they should go is to the Jewish people only. Kaya tingnan mo, kahit sa book of Acts, yung mga apostoles, ayaw nila pumunta sa Gentiles. Kasi nga, yung message nila, yung special message na binigay sa kanila ni Kristo is for a special group of people who was at the time the Jewish people, the nation Israel. Okay? So, Jesus Christ was an apostle. But He only recruited 12 apostles. Okay? So, ngayon, kaya maintindihan natin kung si Jesus Christ, bakit hindi siya tumawag ng pastor sa kanyang time, bakit mga apostles. The truth was that, yung mga pastors, in time past, nagiging brutish, dinestroy lamang ang kanyang vineyard, no? At sila yung nag-lead kung bakit nag-scatter yung Jewish people outside the land of promise at natira sila sa mga
Gentile nations. Okay? So, in this dispensation of the grace of God, tumawag ba ang Panginoon na mga pastors? Titingnan natin. Let us go to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 10. to 11. Okay? Sabi dito, He that descended, Jesus Christ, is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. Okay? And He gave some past apostles. Okay, so nagbigay ang Panginoon sa dispensation of the grace of God ng apostles. Then, alam natin yon, ang mga apostles na yun, si Apostle Paul at yung kanyang mga kasama. Hindi ito sila Apostle Peter, ha? Kasi parang nga lang sila sa Jewish people. Okay? So, alam naman natin na pag-aralan na natin yan na yung mga apostles na yon ay sila Timothy, Silvanus, at iba pa mga sama ni Jesus Christ. Ano pa? Some prophets. They are also prophets. And some evangelists. So, nabigay din ng Panginoon ng evangelists. And some pastors. Ito yung paborito nila. Pastors. Okay? And teachers. So, yan. Nagbigay ang Panginoon. But, kailan ito binigay ng Panginoon? During the early age of the church, the body of Christ, these people, no, ibinigay ng Panginoon bilang gifts. Gifts, ano? Part ng mga gifts na ibinigay niya. Maraming mga gifts, di ba? Gifts of healing. Binigay din sa kanila noon. Wonders, miracle and wonders. Iba pa mga gifts. Dapat sa Israel lang, binigay din sa kanila, no? Sa body ni Christ, lalo na sa mga apostles na ito, no? Binigay yan as gift, no? To the body of Christ during the early age of the body of Christ, of the church, when Jesus Christ, when Paul during the time was laying down the foundation of the church, the body of Christ. Okay? He gave apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. The reason for that, bakit nagbigay ang Panginoon ng mga gifts na yan? Ng gift na yan sa church, body ni Christ. Verse 12, for the perfecting of the saints. Para magiging mature, the word perfect means para magiging mature, tutulong na magturo para magiging mature ang mga members of the body of Christ during that early stage. For the work of the ministry. Ano pa, Gid? Ano pa? For the edifying of the body of Christ. For the edification. Para magiging strong, edified ang body ni Christ, ang members of the body of Christ during that early stage. Why? Bakit kailangan sila? Kasi during that time, wala pang mababasa na canon. Wala pa ang complete Word of God. Wala pa ang Bible during the time. Kaya kailangan ng mga taong yan, kailangan ng mga opisina na yan upang magturo sa mga tao, upang magiging mature ang mga believers noon at magiging matibay sila sa kanilang faith, sa kanilang belief sa gospel of the grace of God, sa mga instruction na dapat nilang paano sila mamuhay during the time. Bakit? Wala pa kasing Bible, wala pa na kumplito sulat ni Apostol Paul during the time. Ang Romans 2:5 na magpapakomplete sa Word of God. Okay? Kaya tingnan mo sa verse 13. Verse 13. Till. So hanggang kailan yung kanilang opisina ng apostol, pastors, prophets, evangelists,
pastors and teachers. Hanggang kailan yung kanila opisina? Kasi kasali yung teachers dito eh. Matigil talaga dapat yan. Kasi hindi pwedeng selective lamang itong verse na to. Kasi dapat dito, kasi sabi sa verse 13, till. Wala namang sinabi dito na may i-continue. Di ba? Ibig sabihin, including ang teacher during the time, matitigil yan. So, hanggang kailan? Till we all come in the unity of the faith. Mga kapatid, kailan ba tayo makarating sa pag-unite in the faith? Kailan? Makaka-unite ba tayo in the faith without this complete Word of God? No. Ibig sabihin, yung kanilang opisina, mula nang binigay sila ng Panginoon, past tense, binigay, past tense gave, ibig sabihin natapos na yon, no? Nang binigay sila is hanggang. Anong ibig sabihin ng till? Ang word na till sa verse 13. Tingnan nyo dyan sa mga Ilonggo, sa mga local dialect nyo na Bible. Ano? Sa Tagalog, hanggang. Sa Cebuano, sa Ilonggo, tub-tub. Sa Cebuano, hangtod. Meaning, doon matapos ang kanilang opisina. Kung ang mga believers, members of the body of Christ, can already unite in the faith by reading this Word of God. Alam nyo, bakit? Sabihin ko sa inyo. Mayu-unite ba tayo ngayon in the faith, no? Mayu-unite ba tayo kung wala tong Bible na to? Hindi to kompleto? Hindi tayo mayu-unite. Bakit? Ako ayokong maniwala sa tao. Sabi sa Bible, curse is the man that trusted a man. Kaya kung tao lang, pastor lang magsasabi sa akin, hindi ako maniniwala kung hindi ko mababasa dito. But sa panahon na yon, ibinigay sila ng Panginoon, binigyan sila ng mga power, kaya nga si Apostol po nakakabuhay ng patay, nakakagaling ng may sakit, yung ibang mga apostles, ganun din. Bakit? So that proof na dapat maniwala yung mga members of the body of Christ that indeed those people na kanilang nagpipreach sa kanila noon ay galing talaga sa Panginoon. Ngayon, yung mga naghihiling ngayon, ako nakakatakot yan. Bakit? Kasi hindi na yon, wala na yon, na-stop na yon. Kaya pag sinabing pastor siya, ako nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Pag sinabi niyang apostol siya, ako nakakatakot yan. Kagaya ng iba dyan, meron pa dyan mga apostol Carillo, ano-ano dyan, kung sinong apostol dyan, nakakatakot yan. Pag may tao ngayon na magsabi, propeta siya, naku, nakakatakot yan. Pag may nagsabi ngayon, na pastor siya, naku, nakakatakot yan. Kaya ako, wag nyo akong tawagin pastor, lalo na pastor, wag nyo akong tawagin. Tawag nyo sa akin, brother. Brother. Yun. Kasi magkakapatid tayo sa faith. Magkakapatid tayo diyan kay Kristo. Wag nyo akong tawagin pastor. Nakakatakot talaga yun. Nakakatakot yung tao na nagpapatawag pastor. Bakit? Alam mo, yung mga pastor ngayon, naniniwala sila na wala ng apostles. Naniniwala din sila na wala ng propeta. Pero naniniwala sila na may evangelist. Kasi iba sa kanila, evangelist din daw. Pastor na, evangelist pa. Naniniwala din sila na may pastor pa kasi pastor sila. Natutuwa at nasasarapan sila sa title na yan, pastor, evangelist. Pero hindi sila naniniwala na may apostol sa ngayon. Selective. Yung kanilang paniniwala lamang selective. Bakit? Yung gusto nila paniwalaan, pwede. Pwede. Pero hindi nila paniniwalaan, hindi. Pwede rin. But ibig sabihin, mas magaling pa sila sa salita ng Panginoon. Mas magaling pa sila sa verse na yan. Mas magaling pa sila sa verse 13 na nagsasabi, till, hanggang.
yung office nila, hanggang we all come in the unity of the faith. We can now all come, every believers, every saved person, by the gospel of the grace of God, can now come in unity of our faith by reading this one. This book unites us. Bakit kayo? Naniniwala ba kayo na na-unite tayo ngayon dahil sa mga pastor? Na-unite ba kayo ngayon dahil sa akin? No! Na-unite tayo dahil sa ating belief dito. Nababasa na natin ngayon ang complete Word of God. Di ba? Yun ang katotohanan. Hindi tayo na-unite ng mga pastors, ng mga apostles, ng mga prophets, ng mga evangelists. The truth, these pastors made many denominations. Itong mga pastors na ito yung gumawa ng maraming mga denominations. Kaya there are more than 40,000 of denominations in the world today because of these pastors. These pastors do not unite according to the Word of God. Hindi sila nag-unite. Actually, sila ang nag-cause ng so much division sa mga tao sa mundo. Dahil gumawa sila ng napakaraming denominations at nagpapatawag sila na leader ng mga denomination na yan at ginagamit nila ang title na pastor na yan. Itong mga pastors na ito yung mga nagli-lead astray ng mga tao. Bakit yung mga tao hindi nakaka-unite in the faith? In one body, in one faith, in one spirit, in one baptism. Bakit? Kasi gawa sila ng kanilang denominations at gumagamit ng title na ito upang sila ay sambahin ng kanilang mga members na pinaniniwalang hindi na kailangan magbasa ng Bible at kailangan na lamang makinig sa kanila dahil sila ang may final authority. Hindi na ang Bible ang may final authority, kundi kung ano na ang sasabihin ni pastor. Napakasakit, Kaya ako asar na asar. Bakit? Napakasakit talaga ng ginagawa ng mga taong ito sa mga tao na dapat sana ay nag-unite within the body of Christ in the faith by reading this Bible. But because yung mali na yung turo nila at kinu-question na sila ng mga members nila, is mas papaniwalain nila yung mga members nila na mas tama sila kaysa nabasa ng members nila sa Bible. Kaya ito namang mga members pauto naman ng pauto. Kaya ayun. Hanggang ngayon ang daming mga nauuto, and they are paying a great price dahil sa pagkauto nila sa kanilang pastor. Wala na opisina ang pastor ngayon. Bakit? Sabi dito, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ganito sabihin ko sa inyo. Tatanong ako sa inyo. Paano kayo makakome into knowledge of the Son of God? Sabihin ko sa inyo ba? Tanong ko nga sa inyo. Makakarating ba kayo sa knowledge of the Son of God? Makilala nyo ba si Kristo sa pamamagitan ng mga pastor nyo? Kaya nga, ang daming mali ang pagkakilala kay Kristo dahil sa mga pastors na yan. Kasi kung nagbabasa lang kayo ng Biblia nyo, mayu-unite tayo dito at malalaman at makikilala natin si Kristo dito by the revelation of the mystery. Yung mga pastor ngayon saan nila pinakilala si Kristo sa inyo? Sa Matthew, Mark, Luke, andyan, sa Old Testament books, doon sila kumukuha, Hebrews to Revelation. Hindi yan nagpipreach tungkol kay Kristo sa panahong ito ng dispensation of the grace of God.
makikilala mo lamang si Kristo ngayon, ha? Kung si Kristo ay babasahin mo sa pamamagitan ng pag-reveal kay Kristo sa mystery program ni Jesus Christ. Paano makikilala si Kristo? Ito, Romans chapter 16, verse 25. Romans 16, verse 25. Dito mo makilala si Kristo. Sabi dito, now, to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Diyan mo makilala si Kristo ngayon. Alam mo? Kung yung si Kristo pinipreach according to the revelation of the mystery, makilala mo si Kristo. Ha? Yan ang tamang nagtuturo sa kay Kristo. Si Apostol Paul ang tamang nagtuturo kay Kristo. Kaya dapat basahin mo ang libro na isinulat ni Apostol Paul, Romans to Philemon. Kasi diyan nire-reveal si Kristo according to the revelation of the mystery. Okay? So, natapos na yung office ng mga pastor. Okay? Sabi dito, till we all come in the knowledge of unity. Makakarating na tayo in the knowledge of unity. In the faith, in the unity of the faith. Makakarating na tayo because of this. Okay? So, unto the measure, the stature, the fullness of Christ. Makikilala na natin si Christ in His fullness because of God's revelation of Christ through the mystery program. So, ang tanong ngayon, kailan ba na kompleto ang Word of God? Na kung saan doon din natigil ang opisina ng mga pastors na yan, apostles. Din. Sabi dito, ang ministry ni apostol is to fulfill the Word of God. First, Colossians chapter 1, verse 25. Colossians chapter 1, verse 25. Sabi dito, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the Word of God. So, there was a time nga na-fulfill na ni Apostol Paul ang Word of God, meaning nakumpleto na niya, meaning nasulat na niya lahat ng mga libro na ipinapasulat sa kanya ni Kristo para makumpleto, ma-fulfill ang Word of God. So, kailan ba na sulat yan ni Paul ang Romans to Philemon para maging kumpleto itong Word of God? Sabi dito, yung time na nireveal na ni Kristo sa kanya ang abundance of the revelation. Doon niya na kumpleto ni Apostol Paul sulat. Kasi, hindi nga ni Apostol Paul makumpleto sulat. Hindi nga makumpleto ni Apostol Paul sulat or ma-fulfill ang Word of God kung hindi rin makumpleto ni Jesus Christ reveal sa kanya ang instruction. Okay? So, 1 Corinthians chapter 13, verse 10. 1 Corinthians chapter 13, verse 10. Sabi dito, yet in the church, 13, chapter 13, verse 10. Sabi dito, basahin ko
2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Sabi dito, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. There was a time that in Paul's ministry, he received the abundance of revelation. Ang time na yan, ibig sabihin yan, na na-receive na niya lahat ng instruction na kailangan niyang i-record, i-pen, or isulat para ma-fulfill ang Word of God. Because his ministry is to fulfill the Word of God. At mapufulfill lamang ni Apostol Paul yun. Masusulat lamang niya yun after he received the abundance of revelation. After ma-receive na niya ang lahat-lahat na dapat niyang isulat through the revelation of Jesus Christ. Alam mo, nung ma-reveal na ni Jesus Christ sa kanya abundantly, or ang lahat ng instruction na dapat niya isulat to fulfill, to complete the Word of God, alam mo anong nangyayari kay Apostle Paul? Yung kanyang ability or yung kanyang power na ibinigay sa kanya to heal, nawala kaagad. Nawala. Hindi na siya makakagaling na may sakit. Bakit? Tingnan mo, kahit sarili na niya, hindi na niya magaling. Hindi na niya mapagaling. May thorn in the flesh siya, pero hindi niya mapagaling. Bakit? After the abundance of revelation, the miracles and wonders, the gifts that was given by Jesus Christ, na ginagamit nila for the body of Christ, ay nagsis na rin, natigil na rin. Bakit? Kaya nga, pati na nga yung sarili niya, hindi na niya magamot. Kahit na nga si Titus, sino ba yan? Si Titus? O si Timothy? Sinabihan niyang, uminom ka ng little wine. Uminom ka na lang ng little wine, kasi gamot yun sa sakit mo sa sikmura. Kita mo? Bakit hindi niya mapagaling yun? Si Timothy, bakit hindi niya mapagaling? O si Titus siya? Sorry kayo na magsigurado kung si Titus o si Timothy yun. Bakit hindi niya mapagaling? Kasi nung time na yon, tumigil na ang gifts of healing, miracles, including the office of the pastors, apostles, prophets, evangelists, and teachers. Tumigil na. Kaso, ewan ko ba bakit gusto pa nila ituloy ngayon? Kasi maganda kasi yung title na pastors. Authority. Authority. You are above anybody else. Above all your members. Kaya gusto nila yung pastor na yan. Okay? So tumigil na yon. Kaya tingnan mo, nung maisulat na ni Apostol Paul, makomplito na niya sulat yung abundance of revelation na ni-reveal sa kanya ni Jesus Christ. Anong nangyari? Sino ang dumating? Sino ang dumating na nagpasis ng lahat ng gifts na yan? 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 13 verse 10. Yan yung ini-expect na dumating sa 1 Corinthians chapter 13, verse 10. Sabi dito, basahin ko. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Okay? Sabi dito, verse 8, charity never fails, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongue, they shall fail. They shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away.
For we know in part and we prophesy in part. Those were part of the early age of the church, yung mga gifts na yon. At sabi dito, those part when the perfect one is come. Ha? Sabi dito, when the perfect one is come, then that which is in part shall be done away. So, those gifts done away. Healing, miracles, wonders, ano pa? Pagbuhay na patay. Office of the apostles. Sila din yung gumagawa ng mga healing noon eh. Diba? Office ng pastors, evangelists, prophets, teachers, ay natigil yon when the perfect is come. Who is that perfect? We know that Jesus Christ is the perfect one. God is perfect. Dumating na ba si Jesus Christ? Wala pa. Bakit na done away na yon? Bakit natigil na yung mga gifts? Bakit natigil na yung mga gifts? Hindi pa naman dumating si Jesus Christ. The perfect. Na alam natin perfect. Bakit natigil na yung mga gifts? Bakit natigil na yung office ng pastors, ang healing? Ha? Kasi ito yun ang tinutukoy na perfect one. Ito yung Bible ang tinutukoy na perfect one. Nung dumating na ito, nung na-fulfill na ni Apostol Paul ang Word of God, nung matapos ng Romans 2:5, when it was included already in the Bible, when the canon was completed during the time, the perfect one is come, the Holy Bible. And all those things that was in part was done away, including your office na pinakamamahal, yung pagiging pastor. Wala na yon. Okay? So, tatanong kayo ngayon, bakit may teacher? Ang teacher ba okay? Sino magti-teach? Titingnan natin ngayon, ha? So, ano ang meron ngayon? Dahil wala ng pastor, wala na apostles, wala ng prophet, walang evangelist. Because we can be Ha? Sino ang binigay ng Panginoon? Let us go to Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Sabi dito, wala palang binibigay ng Panginoon. Sabi dito, paano tayo ma-edify ngayon? Paano tayo ma-mature ngayon? By reading this book? By self-study? And listen to this. By rightly dividing this book, then listen to this. If somebody, halimbawa sa grupo nyo, like here in Iloilo, okay? This is true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. So there is a work right now that should be desired. And that is the office of the bishop. Yan yon ang ibinigay ngayon ng Panginoon na opisina na ipinalit doon sa mga apostles, prophet, evangelists, pastors, teachers. Ang opisina ng bishop. Okay? Tingnan mo. Opisina ng bishop. But yung office na ito, hindi tumatawag ang Panginoon. Hindi nag-a-appoint ang Panginoon ng bishop. Dahil yung office na ito should be what? Should be desired by a person. Kaya pag sinabi mo ngayon, tinawag ako para magpastor. Sinong tumawag sa iyo? Natigil na nga yung office ng pastor. Kaya may tumawag pa sa iyo? No. Tapos na nagbigay ang Panginoon ng pastors during the early age of the body of Christ. Ngayon, hindi na siya tumatawag, hindi na siya nagbibigay. Ngunit, mayroon siyang ginawang opisina, na maglilid sa mga believers sa body ni Christ sa isang grupo o sa isang lokalidad. At ano yon ang tawag doon?
office of the bishop. Sabi dito, but that office, what? Should be desired. Hindi ka tatawagin ng Panginoon. Lalo nang hindi ka tatawagin ng mga members ng body ni Christ. Hindi ka dapat tatawagin. Hindi pwede, "Uy, Brad, ikaw na yung mag-bishop dito sa amin." No. Hindi pwede yun. Kasi alam mo, pag tinawag ka, may responsibilidad yung tumawag sa iyo. At ano yon? Kailangan kanila bubuhayin. Kaya yon yung gusto ng mga pastor ngayon. Itinawag nyo ako magiging pastor nyo. Gusto nila yung tinatawag sila. Tinawag ako ng Diyos na maging pastor nyo. Kaya kailangan nyo akong buhayin. Dahil may responsibilidad ako dahil tinawag ako ng Panginoon. No. Hindi ganon. Si Apostol Paul, nung tinawag siya mag-apostol, hindi siya binigyan ng material blessings. In this dispensation of God, hindi nangako ang Panginoon ng material blessing sa bishop na magdi-desire ng office na ito. Wala. Alam mo kung sinong tao dapat na kung material blessing sa dispensation of grace kailangan ibigyan? Wala na ibang dapat bigyan si Apostol Paul ng material blessing dahil sa kanyang sakripisyo for the sake of the body of Christ and for the sake of Christ. Wala nang bigyan. Dapat si Apostol Paul. Ikaso, tingnan mo anong nangyari kay Apostol Paul. Sabi niya, wala akong bahay. Ha? Wala akong magandang mga damit. Wala akong matitirhan. Ha? Nangungupahan nga lang siya sa room. Nung ando doon siya sa room, nangungupahan lamang siya. Na apartment. Ha? Kahit na nagtitiis sa prisuhan, wala siyang material blessing na nakuha. Bakit? Yung blessing natin sa dispensation of the grace of God sa mga na-save ngayon, hindi material na blessing. Kagaya ng inasahan ng mga pastor na material blessing. Anong blessing natin? Heavenly blessings. Waiting for us there, up there, in the heavenly places. Ano doon yung ating blessings? Kaya yung bishop ngayon, hindi yan tinatawag ng Panginoon. It should be desired by a person himself. Kaya ako, yung nangyari, kaya mayroon church dito sa house namin, dito kami iipon sa aming balay because I desired that office. Kaya magutom man ako dahil sa pagiging bishop ko, dahil dinesire ko yung office na yon, hindi ko sisihin ang Diyos. Diyos, tinawag mo ako, God. Bakit ako nagugutom? Bakit ako naghihirap? Bakit ako nagkasakit? No. God did not promise me those blessings. It was my desire to become a bishop. Ano man ang mangyari sa akin, walang sisihan. Wala akong sisisihin dahil yan ay aking desire. Okay? Kaya wag na kayo magpatawag ng pastor. Walang pastor ngayon dapat. At wag kayong mag-expect na buhayin kayo ng church. Kung magpastor kayo, hindi obligasyon yan ng church. Sabi ni Apostol Paul, you should eat your own bread. Ang sabi ni Apostol Paul, I labored day and night so that I and my companion will not be chargeable unto you. Para hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ako at ang aking mga kasama, nagtatrabaho, labor day and night. Itong mga pastor na ito, gusto na lang buhayin ng mga members nila. Pati na lang pagpapaaral sa kanila mga anak, mga members pa. Pati na lang ilalagay sa misa nila, members pa. Sarap ng buhay nila. Biruin mo, kaya yumayaman sila eh. Kaya tingnan mo, 100 members lang, may trabaho yan. I-income yan ng 50,000 a month. Sa tithe pa lang, magkano ang tithe? 5,000 a month. Times mo 100. Magkano yan? Kayo na, kung magagaling kayo sa mathematics. 5,000 times 100. Kung may 100 members.
Kaya yun ang gusto ng mga pastors, talagang mag-member sa kanila, mapailalim sa kanilang authority as pastor, para mai-baptize nila yung mga members nila under their authority. Ibig sabihin ng baptize, mai-immerse nila sa ilalim ng kanilang authority. No, hindi dapat ngayon yan. Ang local church ngayon is for all the believers, to gather together and to edify each other, not to be baptized under the authority of one person in the church. Kaya gustong-gusto nila yung, kaya alam ko, marami, kahit na mga pastors na RD, alam ko, magagalit dito. Pero yun ang totoo. We cannot immerse all the members of the body of Christ, na nasa fellowship nyo. You cannot immerse them under your authority. Bakit? Sinasabi ba dito na ang bishop ay magiging controller of your members? Kung sino man yung mag-desire ng office na ito as bishop, listen to this. What is our work? 2 Corinthians 1:24. 2 Corinthians 1:24. Ito yung trabaho natin ng mga bishop. 2 Corinthians. Alam ko maraming hindi mag-agree sa akin dito na mga pastors na gusto tawagin talaga na pastors. Pero 1 Corinthians 1:24, tingnan natin. Ano sabi dito? Not for that we have dominion over your faith. As bishop, I don't have dominion over your faith. Kagaya ng ginagawa ng mga pastors ngayon. Pag nasa ilalim nila, dominado kanila. Yung iyong faith is subjective unto them. Kailangan magpailalim ka sa kanila. No. We as bishop who desired the office of the bishop in this dispensation of the grace of God, ay hindi dapat dinodominar yung faith ng mga kapatid natin. But listen to this. Patuloy natin pagbabasa. But are helpers of your joy, for by faith ye stand. Dapat yung mga bishop ay magiging what? Helpers of joy. We, each members of the body of Christ, ay dapat tulong-tulong tayo at magiging helpers of joy tayo sa faith ng bawat isa na mga members ng body of Christ. Walang sino man ang magdodominate sa atin, sa ating faith, sa ating joy, sa ating freedom, being members of the body of Christ. We have freedom in this dispensation of the grace of God. Hindi tayo pasasakop, pailalim, magpa-immerse sa authority ng isang pastor na walang opisina ngayon in this dispensation of the grace of God upang dominarin, upang i-dominion ang inyong mga freedom bilang members ng body of Christ. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Huwag ka lang maniwala kung hindi ka maniwala. Okay? So, ano pa? Sabi dito, balik tayo sa Timothy. Binabasa ko lang ito, ha? Binabasa ko to, hindi ko gumagawa ng doktrina kagaya ng ibang pastor. Sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop. Dinidesire yun. Hindi yan tinatawag. Hindi ka tinatawag ng Panginoon. Ha? Kung mali yung sinasabi ko, huwag kang makinig dito. Then, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. O bakit merong teacher pa rin ngayon? Bakit? Dahil isa yan sa qualification ng bishop. Kaya yung teacher doon, tumigil na yon, but
meron pa ring teacher dahil isa yan sa qualification ng bishop. Up to teach. Okay? So, yung teacher, meron pa rin ngayon, may bishop, may teacher, dahil yung bishop must be up to teach. Okay? Okay? So, pasensya na, no? Kasi meron ako nababasa Meron ako nababasa na medyo sariwaol. So, yan. Nakita natin, napaliwanag natin yung opisina na hinahangad ng halos ng mga taong ito. Lalo na ng mga pastor's wife. Gustong-gusto din niya ng mga pastor's wife kasi kasama sila na nilalagay sa pedestal. Yung mga pastor's wife, gustong-gusto din nila yung pastor na opisina kasi tingnan mo, wala namang opisina ang mga pastor's wife dito sa Bible. Pero bakit sikat na sikat ang mga pastor's wife? Kasi natatangay sila ng opisina na yan ng pastor. Biruin mo naman pastor, kailangan magpalagay sa pedestal sa taas. Kasi dahil wife siya, kasama din daw siya doon. Siguro itong isa dito, pastor's wife diyan No? May isa diyan, siguro pastor's wife. Kaya gusto niya, ano siya, itataas din siya. Tingnan mo. So, yan yung gustong-gusto nila. Pero alam natin, nasigurado natin, na yung opisina, yung pastor ngayon ay wala na. Tapos na yung maliligayang araw nila. Kaso nga lang, dahil nga maraming taong hindi nag-aaral ng Bible, ang daming taong naluloko. Ang daming taong nadideceive. No? Kaya tingnan mo, ang dami pa ring taong tumatawag na pastor kahit wala nang dapat pastor ngayon. Marami pa ring nadideceive na taong naniniwala na may apostol, kaya ang daming naluloko sa mga nagpapatawag ng apostol. At ang dami dyan. May mga apostol din dito sa Iloilo, nagpapatawag ng apostol. May nagpapatawag sa Maynila. Isa na yon si Apostol Carillo, di ba? Ang dami nila mga followers. No? Ang dami nila mga followers talaga. So, kasama na rin yung mga pastor's children. Tuwang-tuwa naman sila kasi pag pastor children ka, kasama ka rin. Kaya tuwang-tuwa sila lahat. Kaya hindi nila bitawan yung pagiging pastor kahit wala ng opisina yung mga pastor. Hindi nila maintindihan o hindi nila iniintindi yung till, yung Ephesians chapter 4 verse 13, hindi nila binabasa yan at hindi nila yan iniintindi na doon natapos till we come into the unity of the faith. Till, anong ibig sabihin ng till? Hanggang may hangganan yung opisina nila. Wala na ngayon opisina ang pastor. Okay? So, sana po naintindihan natin at may natutunan na tayo sa ating pag-aaral. Ito po yung Bible study natin. Ang programa po ito is magpapatuloy at magpapatuloy ng pag-expose ng mga maling turo po sa ngayon na dapat nalaman na ng mga tao. Upang yung marami sa mga kapatid natin na naloko ng mga denominations ay alis sa mga tali na yon, sa mga tanikala na yon, no? At maalis sa mga tali na yon at mabitawan yung mga turo na yon na mali-mali na tinuturo sa kanila. Okay? So, thank you so much. If you have questions, no, just write there in the comment section at sasagutin po natin yan sa panahon na darating. Okay? So, magpipray po natin, ipagdasal po natin itong isa na andito na mukhang pastor's wife po yata. Ano? Let us pray. Ama na balaan Lord, nagpapasalamat po kami sa aming napag-aralan ngayon at sana po ay at naniniwala po kami na yung mga salita ay hindi maging kawang lamang at may mga tao talaga na magsisik ng katotohanan at sana po ito ay makarating sa mga naghahanap ng katotohanan
at maliwanagan po ang bawat isa ng katotohanan at makaalis po sa tali ng mga maling pagtuturo, maling paniniwala na sa matagal na panahon po ay natalian ang karamihan sa amin. Kagaya ko din po na matagal din po natalian ng mga maling pagtuturo na yan. We are praying na sana po ang mga nagtuturo, mga nagpapatawag na pastors ay karoon po ng understanding at maitama po namin kasi itong mga tao na to may mga taong tinuturuan at kung magiging tama po ang kanilang turo lalo na po sa gospel at kung kailan po nagumpisa ang mystery program ay malaki po silang kagamitan upang mapropagate po ang tamang turo na ma-reveal si Kristo sa pamagitan ng mystery, sa pag-reveal sa Kanya sa mystery program na ni-reveal mo kay Apostle Paul. We are praying po sa lahat in Jesus' name. Amen. So, good night po sa mga kasama ng mga RD. Lilipat po tayo doon sa ating GC at magkakaroon po tayo ng short meeting sa gabing ito. Thank you so much and good night po.